So, bali, ito na yung ginagawa nating grills. Ayan, bali, magka-grinder tayo. Gamit yung ating, ayan, bali, dalawang grinder yung gagamitin natin sa kanya. Siyempre, una, stone. Grinding stone muna tayo. After ng grinding stone, pakikinisin natin siya ng flat disc para mas maging maganda yung kalabasan ng kanyang pinag-weldingan. Bali, sa isang grills na to, yan, meron siyang 48 na spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, hanggang dito 20, 21, 22, 23, 24, 24 ang kalahati niya times 2, 48 na spot siya, kaya medyo marami. 48, ayan, marami siya, times 2 ulit, gawa nga na baliktaran to. Ayan, baliktaran, lilinisan natin siya, kaya 96 siya, napakadami, 96. Kaya medyo matagal yung ating paglilinis ng ating pinag-welding.
Yan, so bali, after natin magamit yung ating grinding stone, medyo malalim kasi yung daan ng ating grinding stone. Yan. Medyo malalim siya, kaya dadaanan natin siya ng flap disc para medyo kuminis siya. After ng flap disc, mamasihan natin siya. Pa-primer muna natin siya bago natin siya masihan. Itong ating bagong grinder, medyo napalaban dito. Medyo marami nga yung ating ginagawa. 12 drills. Kaya napalaban yung ating bagong grinder. Kung asa lang kasi tayo sa isang grinder, baka masira agad to. Iinit siya. Yan, medyo makinis na yung kanyang itsura. Yan, gaganyanin natin siya para mas maging maganda kalabasan ng kanyang finish. Meron siyang fire exit. Yan. Bali, para magawa ko siya ng fire exit, ginawa ko siya ng framing. Ayan. Gumawa ko ng angle bar dito sa ilalim niya. Yan. Gumawa ko ng angle bar. Ito yung fire exit natin. Lagyan ko siya ng hamba or framing. Yan o, bali ayun yung kanyang hamba. Yan, angle bar. 1 by 1 din angle bar. Yan. Tapos ito yung kanyang framing. Bali, lalagyan ko siya ng cylindrical hinges para pwede siyang, just in case na magkaroon ng something sunog, pwede rin na mabubuksan to. Lalagyan natin ng padlock dito sa portion na yan. May padlock. Tapos dito, lagyan ko siya ng ito yung pinagkabasa natin ng angular. Ito. Bali, flat bar to. Yan. Para magkaroon siya ng kapitan yung ating hinges. Yan. Para mas maging matibay. Hindi mapupunit yung gilid kapag kasi hindi natin siya nilagyan ng flat bar, kakapitan ng ating hinges, mapupunit yung ating tubular katagalan. Kaya binabuti natin na lagyan natin siya ng flat bar para mas maging matibay. Bali siguro dalawang hinges kaya niya na. Dalhin to kasi magaan lang naman itong tubular. Kaya niya nang dalhin niya. Yan, pinelding ko na siya. So bali, ito yung ating ginawa na grills para sa ating window grills, no? Para sa ating bintana. Ayan. Bali, yung kanyang angle bar framing para mabubuksan natin ng diretso to. Ang ating grills. Ano? Hindi kasi natin pwede ipakat to sa loob ng hamba kasi to sa bintana. Hindi tayo pwede maglagay ng kung ano man pwede ilagay kasi mabibitak yung gilid. Kaya gumawa ko din ng framing para maging mas matibay siya. Tapos syempre of course meron siyang, ayan, ganito yung simpleng paglalagay natin ng lock sa kanya. Direct yan sa ating tubular, no? Para mas maging matibay. Yan. Yan, binutasan ko siya dyan. Subukan natin siyang isara, tsaka lagyan ng lock. Yan. Ayan, ano, ayan, nakasarado na siya, ano. Ayan, tapos yun yung kanyang lock. Ayan. Sa tubular tayo kumuha ng lock para hindi na siya madumi, the same time mas matibay siya. Siguro mas malaking lock dito yung gagamitin para mag-lock talaga siya. Ito kasi maigsi lang, ayun, no? Yan lang. Pero gagamitin dito yung talagang malaking lock para hindi talaga siya madali ng magnanakaw yung malaki. Yan, naligan niya siya. Yan. Hindi siya abot kasi talagang sinadya ko to para talagang malaking lock lang mailagay. Yan, balikan niya siya. Sa loob ganito itsura niya. Yan, ganito itsura niya sa loob. Ganyan. Okay, ganun lang yung ating simpleng paggawa ng ating fire exit para sa ating window grills. Yan. Ng grills. Ayun, meron siyang fire exit sa banda na yan. Diyan tayo naglagay ng fire exit sa isang kwarto. Yan, tapos meron pang dalawa dun sa likod. Yan.
ginawang grills dito.